Ang tanging tunay na bilangguan ay ang takot. Takot at pagod sa kakaiwas sa mapang-abusong batas. Labanan mo ang mga patakaran, hanapin ang iyong kalayaan at mabuhay ka sa iyong buhay. Sapagkat ang kalayaan ay ang kalooban na maging responsable sa ating mga sarili. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang napiit sa kasalanang di naman niya ginawa. Buhay niya naging masalimuot at kapalaray di umayon sa sobrang hirap na dinanas mula sa mga alagad ng batas. Ano pat isinumpa sa sarili na lalabas at lalabas siya mula sa loob, ano pa mang balakid ang iharang sa kanyang kalayaan. Ang kwento ng mga katalinuhan at kamanghamanghang pagtakas ni Yoshi Shiratori o yung tinaguriang ang taong hindi kayang bihagin ng anupamang kulungan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Minsan sa kasaysayan ng bansa ng mga Hapones, merong isang taong lumitaw na saksakan ng talino pagdating sa pagtakas sa mga bilangguan. Hindi lang isa kundi paulit-ulit niyang ginawa hanggang din niya nakakamit ang patas na paglilitis para sa kanya. Siya ay nakilalang si Yoshi Shiratori na tubong Aomori sa Japan. Isinilang noong ika-31 ng Hulyo taong 1907. Ang batang si Yoshi ay nauna nang nagtrabaho sa mga bukirin bilang magsasaka at nagsilbi din siya sa tindahan ng tokwa at sumasama naman minsan sa mga mangingisda para manghuli ng mga alimango. Ngunit kalaunan, si Yoshi ay nalulong sa bisyo ng pagsusugal. Sobrang pagsusugal na humantong pa sa pagnanakaw. Siya noon ay meron ng asawa at isang anak na babae. Ang pagkalulong niya sa mga bisyong iyon ang nagpahamak sa kanya noong taong 1936 dahil nasangkot siya sa kaguluhan o napagbintangan sa salang pagpatay at pagnanakaw. Una siyang nakulong sa kanilang lugar sa Aomori noong taon na yun. Pero noong ding mga panahon na yun, karamihan sa mga bilangguan sa Japan ay nakakaranas ng mga di makataong pagtrato mula sa mga gwardya. Dito na niya unang naranasan ang pagmamaltrato at pagpapahirap kung saan regular siyang nakakatanggap ng suntok at tadyak mula sa mga opisyal at mga gwardya doon. Pinagtatrabaho din siya sa mahabang oras ng walang pahinga at pinapaliguan pa ng mga mapang-abusong salita at pagmumura. Ang di makataong pangyayari na iyon ang nagtulak kay Shiratori para tumakas sa malaimpyernong lugar na iyon. Nagsimula na siyang obserbahan ang kilos ng mga gwardya habang umiisip ng paraan kung paano makakatakas. Pagkalipas ng 6 na buwang pagmamatyag, nakabisado ni Shiratori ang kilos ng mga bantay at nalaman niyang umaabot sa 15 minuto ang pagpapatrolya ng mga ito bago bumalik sa kanilang barracks at papalitan ng ibang grupong susunod na magpapatrolya. Ang 15 minutos na iyon lang ang nakikita ni Shiratori na magandang pagkakataon para isagawa ang kanyang mga plano. Maliban dito, habang siya ay nag-aabang ng pagkakataon, ay namaster na rin niya ang pagkawala sa mga posas sa pagtatanggal ng lock sa mga iyon at maging ang pisikal na lakas niya ay kayang-kaya niyang putulin ang mga kadena ng posas. Naging bihasa na rin siya sa pagbubukas ng mga padlock ng selda. Gamit ang metal ng timba, dakong alas 5:30 isang umaga, pagkalampas sa kanya ng gwardya ay wala na siyang sinayang na sandali sa kanyang 15 minutong pagkakataon. Nagawa niyang buksan ang padlock ng kanyang selda at pati ang mga sumusunod na pintuan na umabot hanggang sa ika-6 na pintuan bago niya natikman ang kalayaang kanyang ninanais. At lahat ng iyon ay nagawa niya sa loob lamang ng 15 minuto. Samantala sa kanyang paglabas sa selda ay inihanay niya ang mga unan at tinakpan ng kumot para magmukhang taong natutulog ito. At sa ganoong paraan nga niya napaglalangan ang mga sumunod na pag-ikot ng mga gwardya dahil matagal pa bago nila napansin na wala na palang tao sa loob at bago pa man nila maalarma ang lahat ay napakalayo na ni Shiratori sa kulungang iyon. Pero ang pagkakatakas niyang iyon ay tumagal lamang ng 3 araw dahil muli siyang nahuli ng mga staff ng ospital habang siya ay nagnanakaw sa kanilang mga supplies ng pagkain. Muli siyang dinakip ng mga pulis at ibinalik sa kulungang kanyang pinanggalingan at nadagdagan pa ng kasong pagtakas ang kanyang naunang kaso na kanyang pinagbabayaran.
Nahatulan si Shiratori ng habang buhay na pagkakabilanggo sa pagkakataong ito, at dahil alam nilang escape artist ang taong ito, ay inilipat nila si Shiratori ng kulungan patungo sa mas matibay at mas secure na kulungan sa lugar ng Akita. Sa kulungang iyon ay lalo pa siyang pinahirapan ng mga gwardya at pinagtrabaho na sobra-sobra sa oras. Kapag malamig naman ang panahon, siya ay pwersahang pinapatulog sa sahig nang wala man lang blanket na sapin. Ni hindi man lang siya binibigyan ng makapal na damit maliban sa manipis na suot nito sa panahon ng tag-init. Maging ang kulungan ay sadya pang ginawa para sa kanya lamang, kung saan merong matataas na kisame at ang matataas na bintana para sa ventilasyon ay nababalutan pa ng bakal. Ang kwartong iyon ay maliit lamang din na tama-tama lamang sa nag-iisang tao. Sobrang kinis din ng pader nito at walang kabutas-butas at wala ding ibang gamit sa loob para imposibleng makakiyat ang sinuman. At nakaposas pa rin siya habang nasa loob ng bilangguang iyon. Ang punto nila dito ay ubusin ang natitirang lakas ni Shiratori sa katawan hanggat maaari, nang sa ganon ay hindi na niya magawang tumakas pa. Patuloy din siyang nililibak ng mga gwardya, maliban sa isa na kalaunan ay makukuha niya ang respeto dahil siya lang ang naging makatao sa pagtrato sa kanya. Hinahamon nila ang kanyang kakayahang kumawala sa hawlang iyon. Tumagal siya ng 6 na taon mula 1936 hanggang 1942 sa kulungang iyon, kung saan doon na rin siya inabutan ng pagputok ng digmaan. Minsan habang nasa loob siya, merong pirasong metal ang nahulog mula sa nagpapatrolyang gwardya at kinuha niya yun at ginamit upang tanggalin ang posas kapag wala ang nagpapatrolya, at nagpapraktis siyang akyatin ang makinis na pader sa pamamagitan ng pagdipan nito sa magkabilang gilid na para bang butiki, at pagkatapos ay muli niyang ibabalik ang posa sa kanyang kamay kapag malalaman niya na daraan na uli ang susunod na bantay. Naulit nang naulit ang prosesong iyon sa loob ng 8 buwan bago siya naging bihasa sa pag-akyat at makarating sa bintanang may grills na bakal na nasa itaas, pero natawa na lang siya dahil ang framing pala nito ay kahoy. Tuwing tanghalian, ang sabaw ng kanyang pagkain ay binubuhos niya sa kahoy na yun hanggang sa dumating ang puntong nagato na iyon at natanggal na nga niya ang grills na bakal. Naghintay siya ng magandang pagkakataon para lumabas sa bubungan at ginawa niya yun noong 15 ng Hunyo taong 1942 habang kasagsagan ng malakas na bagyo sa lugar upang di mapansin ang kanyang yabag sa bubungan kasabay ng ingay ng malakas na hangin. Muling nagtagumpay si Shiratori sa kanyang pagtakas. Kinabukasan, nagulat na naman ang mga gwardya dahil wala na naman siya sa loob ng kulungan. Ninais ni Shiratori na bisitahin ang kanyang mag-ina dahil sa kagustuhan niyang makasama niya muli ang mga ito at mamuhay ng magkakasama. Ngunit ang isiping binabantayan sila ng mga pulis na humahabol sa kanya para siya ay muling madakip ay inaasahan na rin niya. Hindi naman ang kulungan mismo ang kalaban niya, kundi ang mga di makataong pagtrato sa kanya sa loob, at maliban dun ay naghahangad siyang makapamuhay ng maayos at mapayapa. Pagkalipas ng 3 buwan, isang gabi pinuntahan niya si Kobayashi upang humingi ng tulong. Ito ay ang nag-iisang gwardyang hindi gumawa ng pang-aabuso sa kanya. Humingi siya ng tulong at ipinaliwanag sa kanya ang kanyang mga hinanaing sa buhay, kaya niya nagawang tumakas. Maliban sa pagmamaltrato ay gusto niyang magkaroon ng patas ng paglilitis sa kanyang kaso. Malugot naman siyang tinanggap ng gwardyang iyon at pinakain pa sa kanilang hapag sa hapunan. Pero habang si Shiratori ay nasa palikuran, tumawag ng mga pulis ang gwardya at muli niyang ipinahuli ang kawawang pugante. Muli siyang dinala sa Akita Prison at nadagdagan na naman ng hatol na 3 taon bukod pa sa habang buhay na nauna dahil sa ginawa niyang pagtakas. Umapila pa siya sa hukom sa pagsasabing tatanggapin niya ang hatol, ngunit humiling na ilipat na lang siya sa kulungan sa Tokyo dahil doon ay mas itatrato siya ng mas maayos. Pero sa halip na pakinggan ay lalo pa siyang ipinatapon ng hukom sa bulubunduking bahagi ng Hokkaido, kung saan may reputasyon ang kulungang iyon na di kayang matakasan ng sinumang bilanggo dahil na rin sa lokasyon nito na mayroong napakalamig na panahon kahit pa sa summer. At sakaling may magtangkang tumakas ay basta-basta na lang binabaril ng mga gwardya. Taong 1943 nang inilipat siya sa panibagong kulungan na yun sa Hokkaido, kung saan inaasahan ng mga gwardya ang kanyang galing sa pagtakas, at muling hinamon habang pinagtatawanan kung magagawa pa rin ba ni Shiratori
ang pagtakas niya mula sa kanilang ipinagmamalaking kulungan na iyon. Muli siyang tinorture at pinahirapan sa lugar na iyon. Sobra-sobrang pahirap na dumating sa puntong hindi na niya makayanan ito. Kaya't dahil sa galit ni Shiratori sa kanyang nararamdaman, ay pinutol niya ang posa sa kanyang mga kamay gamit lang ang pisikal na lakas. Ginawa niya iyon sa harapan ng lahat ng mga gwardya na nandoon at ibinalik ang hamon sa kanila. Isinumpa niyang isang araw ay makakatakas muli siya sa kulungang iyon. Sa pagkagulat ng mga gwardya sa nakita, alam nilang wala nang magagawa pa ang mga posas kay Shiratori. Kaya't dahil dito ay personal na nagpagawa sila ng espesyal na kadena sa mga panday para lang kay Shiratori. Ang mga ito ay binubuo ng mga bakal na may bigat na 20 kilo kada isa at nilagyan nila ng kadena ito mula sa kamay at sa paa. Wala ding suotan ng susi ang mga kadenang iyon at tanging ang mga panday lang na gumawa ang makapagbubukas nito na kalimitan ay umaabot pa sa 2 oras bago maisagawa ang pagtatanggal. Bumabalik lang sila ng 2 beses kada buwan sa kulungang iyon para buksan ang kadena para mabigyan si Shiratori ng pagkakataong maligo. Maliban sa 2 beses na yun ay buong panahon niyang suot-suot ang mabibigat na kadena sa paa at sa kamay. Sa kanyang sitwasyon na yun ay kumakain siyang nakasubsob na parabang aso. Maliban pa dun, ang kanyang kulungan ay muling ginawang espesyal para sa kanya. Meron din itong makinis at matataas na pader at ang bintana ay ginawang mas maliit kaysa sa kanyang katawan para wala nang kawala pa. Pero pagkalipas ng 1 taon sa malamig na kulungang iyon, nang muling magulat ang lahat dahil ang mga mabibigat na kadena na lang ang nandun sa loob at wala na si Shiratori. Matagal na palang napagplanuhan niya ang bagay na yun, bagamat siya ay nakakadena sa paa at sa kamay. Sa pamamagitan ng bibig sa tuwing kumakain na parang aso, ay dinuduraan niya ng sabaw ang mga kadena at ang mga grills ng bakal sa bintana dahil alam niyang ang content ng asin sa kanyang pagkain na yun ay nakapagdudulot ng pagkalawang sa mga bakal ng kadena at sa bintana. Inabot ng 6 na buwan sa ganong proseso bago makayanan niyang kumawala sa kalawanging mga bakal at pinilit niyang maisagawa iyon bago pa man ang muling pagbabalik ng mga panday na nagbubukas ng kadenang iyon bago pa man nila mapansin ang kahinaan ng mga ito. Nagawa din niyang sirain ang bakal sa bintana at i-dislocate pansamantala ang kanyang mga kasukasuan para magkasya siya sa pinaliit na butas ng bintana. Muling napahiya ang bilangguang iyon sa kanyang kakayahan pero pagkalipas ng ilang araw ng paghahanap ay tinigilan na rin nila ang paghabol sa kanya sa pag-aakalang kinain na ito ng mababangis na hayop at imposible na siyang mabuhay pa dahil sa sobrang lamig ng panahon sa bundok na iyon. Ngunit si Shiratori ay nakakita ng kuweba na kanyang tinigilan at kumakain siya ng mga prutas at maliliit na hayop na nahuhuli sa paligid. Nanatili siya sa kuwebang iyon sa loob ng 2 taon na hiwalay sa mundo at wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari sa buong panahon ng digmaan. Taong 1945 na nang siya ay bumaba sa kabayanan para hanapin ang kanyang pamilya, ngunit siya ay nagulat dahil may mga sundalong Amerikano sa lugar. Sa isang dyaryo pa niya nalaman na sumuko na pala ang Japan sa digmaan dahil sa pagbagsak ng mga bomba atomika sa Hiroshima at Nagasaki. Hindi na rin siya hinahanap ng mga pulis sa panahon na yun sa pag-aakalang patay na siya. Minsan dahil sa kanyang gutom ay muli siyang namitas ng mga kamatis sa isang farm para makakain nito. Pero sa kasamaang palad ay nakita siya ng may-ari at hinataw siya ng matigas na bagay. Naglaban ang dalawa hanggang sa mapatay ni Shiratori ang may-ari ng nasabing taniman. Muli siyang nadakip at nakulong sa pagkakataong iyon. At bukod dito ay nahatulan pa siya ng kamatayan dahil sa ginawa niyang pagpatay sa magsasaka. Bagamat ipinipilit niyang self-defense lang ang nangyari. Nalaman din ng hukuman ang kanyang istorya ng mga pagtakas, kaya't gamit ang pinakamagagaling na diskarte para siya ay hindi na makaalis pa, ay inisip na nila. Muli nilang ipinasok sa maliit na kulungan si Shiratori na mayroong maliliit na pinto at bintana, madudulas na pader at napakataas na bubungan. Hindi na nila ito nilagyan ng posas dahil alam nilang wala ng kwenta ang mga ito sa puganting matalino. Sa halip ay nilagyan siya ng 6 na gwardyang palitang magbabantay para sa kanya lamang. Dahil sa kanilang paghanga sa taong ito, muli nilang nilibak si Shiratori at hinamong takasan ng kulungang iyon dahil sobrang nag-focus na sila
sa matataas na kisame na imposible nang maakyat pa at maliliit na bintana na imposible nang magkasya pa ang mga dislocate na kasukasuan. Binigyan lang nila si Shiratori ng matres na higaan sa sahig at pagkatapos ay binantayan ang susunod na gagawin ng escape artist na ito. Ngunit hindi nauubusan ng katabaan sa utak si Shiratori. Sinadya niyang maging habit ang pagbangon ng late sa kanyang higaan na ikinagalit ng mga gwardya dahil sa sobrang katamaran. Muli nilang pinahirapan ito at patuloy na inabuso, pero tiniis lahat iyon ni Shiratori at pinilit ituloy ang kanyang habit na tanghali na babangon sa higaan hanggang sa sumuko na din ang mga gwardya sa katigasan ng ulo nito at pinabayaan na lang siyang bumangon kung kailan niya gusto. Ngunit isang gabi, muli na naman silang nagulat dahil wala na naman si Shiratori sa loob ng kulungan. Tiningnan nila ang lock ng pinto pero maayos naman itong nakakandado mula sa labas. Sinilip din nila ang mga bintana at matataas na kisame at maayos naman iyon na indikasyon ng walang gumagalaw. Nagtataka sila dahil pinag-aralan na nila ang lahat ng paraan base sa mga naunang pagtakas ni Shiratori. Ngunit napahiya pa rin sila sa pagkakataong iyon at sa dulo ay muli na naman silang napaglalangan ng kilabot na pugante. Masyado pala silang nag-focus sa mga bintana, sa kisame at sa pader base sa naunang paraan ng pagtakas niya at sa pagkakataong ito hindi nila inaasahang sa sahig naman dadaan si Shiratori. Gamit ang kanyang pinagkakainan na bowl, naghuhukay pala siya buong gabi sa tuwing pagkatapos dumaan ng huling gwardya para i-check kung nandun pa siya sa loob. Dahilan para palagi siyang mapuyat at late na bumabangon sa araw. At ginawa niya ang butas sa ilalim mismo ng kanyang matres na hinihigaan at itinago niya ang mga lupa sa kanyang mga damit at pantalon na nakatambak sa isang sulok ng kulungan. At siya'y muling nakatakas ng tuluyan. Pagkalipas ng isang taon, habang siya ay nakaupo sa isang parke, merong isang mataas na opisyal ng pulis ang lumapit at umupo sa tabi niya. Alam niyang mataas ang ranggo ng pulis na yun dahil sa uniformeng suot nito. Kinabahan ng gusto si Shiratori at nagtangkang umalis na kaagad sa lugar. Ngunit bago pa man niya magawa ang bagay na yun, ay nagulat siya nang biglang alokin siya ng opisyal ng isang sigarilyo na noong mga panahon na yun, ang pagkakaroon ng sigarilyo ay palatandaan ng karangyaan sa buhay. Inisip ni Shiratori na kung siyang hindi kilalang tao ay nagawang alokin ng sigarilyo ng taong ito, ay nakatitiyak siyang mabuti ang kalooban ng opisyal na iyon. Tinanggap niya ang sigarilyo at sila'y nagkwentuhan. Pagkaubos ng sigarilyo, inamin ni Shiratori na siya ang wanted na puganting hinahanap ng lahat na ikinagulat din ng opisyal. Pero hindi siya naging marahas nang malaman ang katotohanan at sa halip ay pinakinggan ang panig ng kilabot na pugante. Nalaman niyang ang pagnanasang magkaroon ng normal na buhay ang pinakananais nito at handa siyang pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanan sa loob ng bilangguan. Kundangan na nga lang at siya'y palaging inaabuso at pinapahirapan sa loob. Inamin na lahat ni Shiratori ang kanyang naging kasaysayan dahil naramdaman niya noong mga sandaling iyon na hindi pala lahat ng pulis ay masasama. Sa tulong ng opisyal na ito ay nagkaroong muli ng pagbubukas ng kanyang kaso at nagkaroon na nga siya ng patas na paglilitis. Ang kanyang parusang kamatayan sa naunang hatol ay naibaba sa 20 taong pagkakabilanggo na lamang. At ang pakiusap niya na ilipat siya sa Tokyo Prison ay pinagkaloob na rin sa kanya. Hindi na nagtangkang tumakas pa si Shiratori sa pagkakataong ito at dahil sa kanyang kagandahang asal na ipinakita sa loob. Taong 1961 nang siya ay makalaya na ng tuluyan pagkalipas ng 14 na taon lamang. Isang paglaya na wala nang inaasahang batas na uusig pa sa kanya mula sa labas. Muli siyang bumalik sa kanyang bayan para makasama ang kanyang mag-ina, pero malungkot na balita ang kanyang dinatnan. Matagal na palang namayapa ang kanyang asawa, ngunit ganun pa man, ang kanyang anak ay dalaga na at silang dalawa ay simpleng nabuhay nang magkasama hanggang taong 1979, panahon kung kailan si Shiratori ay namaalam na rin sa pamamagitan ng atake sa puso. Si Yoshi Shiratori na nabansagang escape artist at nagkaroon ng reputasyong walang anumang kulungan ang makakabihag sa kanya ay pumanaw sa edad na 71 taong gulang. Samantalang dahil sa kanyang mga ginawa, ang kulungan sa buong bansa ay nagkaroon ng malawakang pagbabago sa kanilang sistema
Kasama na ang mga pasilidad nito at pagsasanay sa mga gwardya na maging makatao sa pagtrato sa mga preso. Siya ay merong mga memorabilyang nakadisplay sa isang museo sa kanilang pambansang kulungan. At ang manga series ng anime na Golden Kamuy ay hango sa kanyang nakakamanghang kasaysayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli!